Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Ginoy. Taong 1972. Candoni, Negros Occidental. Ayon kay Ginoy, tahimik at napakapayapang lugar ng Candoni. Pagsasaka ang kinabubuhay ng halos lahat ng mga residente sa lugar. Palay, mais, at mga gulay. Meron namang pagtutuba at marami pang iba. Bukod pa dyan, napakababait din ng mga tao. Halos lahat ng makakasalubong o hindi naman kaya napapadaan sa harap ng tahanan, nakangiti at kahit hindi kilala ay binabati ng mga ito. Si Ginoy ay taga-Tanhay. Ngunit dahil nakapag-asawa ng taga-Candoni, mas pinili ng binata na manirahan sa lugar. Tawagin na lang natin ang napang-asawa niya sa pangalang Neng. Ilang buwan pa lamang silang nagsasama mula nang magpakasal. Nabuntis si Neng na labis namang kinatuwa ni Ginoy. Ngunit malaki ang naging pagbabago ng pamumuhay niya. Paano ba naman? Masyadong mahigpit ang nanay ni Neng na tawagin na lang natin sa pangalang Roda. Madalas itong nakadepende sa pamahiin. Dagdag pa dyan ang sinabi ni Nanay Roda na wag munang magtatrabaho si Ginoy kapag nag5 buwan na ang tiyan ni Neng, dahil maaaring may magtangkang aswang sa asawa. Napapailing na lamang si Ginoy at sinabing maaantala ang kanilang pamumuhay kapag sinunod niya ang payo ng biyenan. At isa pa, hindi naman totoo ang mga aswang. Ngunit giniit pa rin ito na sundin ang sinasabi. Dagdag pa ni Nanay Roda, siya na ang bahalang umalalay sa kanilang mag-asawa para hindi mahirapan sa buhay. Nay naman, bakit po kailangan namin gawin yan? Bukod sa makakaabala kami sa inyo, maaaring maapektuhan din ang pamumuhay nyo. May mga kapatid pa naman siling na nag-aaral. Paano na sila kung nakatuon yung atensyon nyo sa amin? Wika ni Ginoy. Ay nako, wag mo nang isipin yun, Ginoy. May naipon naman ako kahit wala na ang asawa ko. Tsaka malalaki na ang kapatid ni Neng, kaya walang problema. Ang importante ngayon, mabantayan mo ang asawa mo. Unang apo ko yan, Ginoy. Kung alam mo lang ang mga kababalaghan dito sa lugar namin. Sa bagay, saglit ka palang nakatira dito. Tugon ni Nanay Roda. Kasalukuyan noong pali si Ginoy papasok ng trabaho. Siya ay alalay sa pagkakarpintero ng tiyuhin ni Neng. Natawagin na lang natin sa pangalang Arcon. Magkakalapit lang naman ang tahanan ng mag-anak ni Neng. Mga 50 metro lamang ngunit mapapadaan ka sa makapal na sagingan. Isang parte ng lupa na binigay sa kanila. Ito ang pinagtayuan nila ng tahanan bilang panimula sa bubuuhing pamilya. Walang nagawa si Ginoy, kundi mapatango at pagkatapos ay nagpaalam ng umalis. Sa susunod na linggo na ang 5 buwan ng pagbubuntis ni Neng. Nang mga panahong yun, nangihinayang si Ginoy sapagkat may kasunod pa namang proyekto sa kanilang trabaho. Ito na sana ang pagkakataon upang mas umangat ang sahod ni Ginoy. Hindi na siya magiging alalay lang, kundi lihitimong karpintero na. Mang Arcon, sayang eh. Gusto ko pa naman sanang sumama doon sa bayan para sa susunod na proyekto. Pero sabi ng kapatid mong si Nanay Roda,
Bantayan ko na lang daw ang asawa ko. Sa pagkakaintindi ko, takot na takot po siya sa aswang eh. Wika ni Ginoy. Teka, lumalaki na pala ang tiyan ng asawa mo ano? Sundin mo ang binan mo. Tama siya. Yan ang ginagawa ng karamihan sa mga nakitira dito. Alam mo kasi, delikado. Hindi naman sa sumasawsaw ako pero totoo na may aswang, Ginoy. O ito, isuksok mo sa tagiliran mo palagi. Pangontra yan sa mga elemento. Tugon ni Mang Arkon habang nasa itaas sila ng bahay at naglalagay ng bubong. Iniabot ni Mang Arkon ang isang maliit na bagay. Putol na tangkay na maayos ang pagkakagawa. Ang sabi ng matanda, likit ang tawag sa bigay niya. Madalas itong nilalagay sa tari ng manok bilang harang at nagtitimbang sa tari bago talian. Sa mga mahilig sa tari o sabong, malamang alam nila ang bagay na ito. Ganun po ba? Ano naman pong meron dito? Parang pangkaraniwang kahoy lang naman eh. Tsaka, totoo po ba talaga yung aswang para bigyan mo ako ng ganito? Tanong ni Ginoy. Huwag ka nang magbigay pa ng opinyon. Basta gamitin mo lang yan. Alam mo bang minsan na akong nailigtas niyan? Saka ko na lamang ipapaliwanag sa'yo. Tapusin muna natin itong ginagawa at mamaya lilipat na tayo sa haligi. Tugon ni Mang Arkon. Hindi na nagsalita pa si Ginoy. Sinuksok na lamang ang likit sa tagiliran. Nang matapos ang trabaho kinahapunan, nagaya si Mang Arkon ng inuman kay Ginoy. Tatanggi pa sana ang binata dahil baka magalit ang asawa kapag nagpaalam siya. Ngunit sinabi ni Mang Arkon na doon mismo sila iinom sa tahanan ni Ginoy para hindi magalit ang asawa. Hindi na nakatanggi pa ang binata at nang makarating sa tahanan, sumaglit si Mang Arkon sa tirahan ng kapatid na si Roda upang bumili ng tuba. Pag-aangkat ng tuba ang kinabubuhay ng bina ni Ginoy. Malakas ang benta ng tuba noon, kaya sagana sa buhay si Aling Roda. Naginuman nga si Mang Arkon at Ginoy. 1 galon at kalahati ang binili. Hanggang sa hindi nagtagal ay umepekto na ang alak. Umandar ang yabang ni Ginoy. Sinabi niya na sinasakyan lang niya ang binan sa anumang payo at mga pamahiin nito. Hindi talaga siya naniniwala sa mga nilalang, pati na rin sa mga kakaibang bagay. At kung may dapat mang katakutan ay mga tao din. Alam mo, Ginoy, ganyan din ako dati. Pero na mapagtanto ko na sumasabay din sa katotohanan ng kababalaghan, nagbago ang lahat ng paniniwala ko, Ginoy. Nga pala, ang bigay ko sa iyo ay hindi lang basta-bastang likit Sangayan ng lanyete. Puno na nagkaroon ng mutya matapos ng mahal na araw. Wika ni Mang Arkon. Sa pagpapatuloy ng pagsasalaysay nito, ayon kay Mang Arkon, ang lanyete ay bihira lang makita. Kahoy ito na sobrang gaan at kung tutuusin, mas magaan pa sa langka kung matutuyo. Nagmistulan itong sinukuan matapos ng mahal na araw. Nakita niya ang sanga habang papauwi sa puno ng lanyete na may kakaibang liwanag. Tila halos lahat ng mga nakapalibot na puno doon, tila mga dahon nagsilantahan. Dito na naalala ni Mang Arkon ang sinabi ng tatay niya. Sa oras na malanta ang ibang puno sa paligid,
Pahiwatig yon na may mutya ang punong hindi nalalanta. Ngunit may oras. Sa pagitan lamang ito ng 11:00 ng gabi makikita. At pagkatapos nun ay bigla na lamang maglalaho. Bihira lang din itong mangyari at mahirap malaman kung saan ang tinakdang lugar. Kaya dali-daling kumuha si Mang Arko ng kapirasong tangkay ng puno at kagad nang umuwi. Binalikan niya kinabukasan ang puno ng lanyete. Pero laking gulat niya nang makitang normal na ang lugar. Napakalayo sa itsura noong nakita niya ito kagabi. Yung tangkay, nasubok niya sa manok. Swerte ang dala at nalalaman niya kung may masamang elemento sa paligid. Maghuhudyat ang likit. Sige na nga po, maniniwala na ako. Kaso nung hudyat naman po yun, may mararamdaman po ba ako? Pabirong wika ni Ginoy. Ikaw na ang tumuklas kung anong mangyayari, Ginoy. Tugon ni Mang Argon na sobrang seryoso ng itsura. Makalipas ang ilang araw, nagbungkahi na si Aling Roda na huminto na sa pagtatrabaho si Ginoy. May dala ang matandang mga gamit at makakain. Bigas, delata at mga bagay na ngayon pa lamang nakita ng binata. Kulay itim na bao na may lamang itim din na santo. Sinabi ni Nanay Roda na ilalagay niya ang mga ito sa ilalim ng silong ng tahanan. Sumang-ayon naman si Ginoy sa lahat ng paalala ni Aling Roda. Habang ang asawa namang si Neng, abala sa ginagawa na siyang pinagtataka ni Ginoy. Paano ba naman? Kahit tanghali ay nagpapahid ng lana si Neng. Madalas lamang itong makikita ni Ginoy sa asawa bago matulog. Pero ngayon, halos kada sandali, hinihipo nito ang tiyan at pasimpleng pinapahira ng lana. Ilang araw ay nakaramdam na ng pagkabagot si Ginoy. Iniisip sa sarili na kahangalan lamang ang mga ginagawa nila. Napili niyang puntahan ang biyenan. Nagpaalam ang binata na bukas ay babalik na siya ng trabaho. May kabigatan pa ang pagkakabitaw ni Ginoy. Kagad makikita ang reaksyon ng biyena na tila nadismaya sa narinig. Marahil naiisip mo na nakikialam ako o nanghihimasok kahit may sarili na kayong pamilya. Pero ito lamang ang pinapaalala ko, Ginoy. Anak ko ang asawa mo. At magiging apo ko ang dinadala niya. Masakit sa akin kapag may nangyaring masama. Kaya hanggat kaya ko pa, poprotektahan ko si Neng maging ang apo ko. Pakiusap. Sinabi ko naman na ako na lang ang bahala sa pag-alalay. Antayin mo na lang hanggang sa maisilang na ang bata. Wika ni Nanay Roda. Tila nabuhusan ng malamig na tubig si Ginoy. Yung pagkayamot ay napalitan ng hiya sapagkat tama ang biyenan. May suporta itong binibigay para lamang mabantayan ng asawa. Umuwi na lamang si Ginoy at dinagdagan pa yon ng asawa at sinabing, makinig na lamang siya sa mga sinasabi ni Nanay Roda. Naiintindihan niya naman na responsibilidad ng ama na magtrabaho. Pero dapat intindihin din ni Ginoy ang sitwasyon. Hindi lubos maisip ng binata kung bakit gano'n na lamang kahigpit ang panig ng pamilya nila Neng sa aswang. Kahit minsan, wala namang umaaswang sa asawa. At kahit anong bantay niya ay wala namang nangyayari. Pero isang hapon, habang nagsisibak ng kahoy na panggatong si Ginoy, may nakita siyang bata na mabilis na tumakbo sa kakahuyan. Kasabay nito ang biglaang pangangati ni Ginoy sa tagiliran.
Ngunit binaliwala lamang yon ni Ginoy dahil mas agaw pansin sa kanya ang bata. Napakunot ang noo ni Ginoy sapagkat yung pagtakbo nito ay tila hindi sumasayad sa lupa. Mabilis na bumalikwas sa trabaho si Ginoy at habang bitbit ang itak, masusi niyang tinanaw ang bata kung nasaan. Hanggang sa makarinig si Ginoy na mahinang kaluskos, kasabay ng paghangos na tunog hilik ng kambing. Sa ilang segundong paglalakad, nakita ni Ginoy ang bata. Nakadapa ito at halos sumubsob na ang muka sa lupa. Ano bang ginagawa ng batang to? Parang baliwa. Teka nga. Wika ni Ginoy sa sarili. Umabante pa ito ng lakad hanggang sa gano'n na lamang ang pagkagulat nang makita kung anong ginagawa ng batang yun. Kitang-kita mismo ni Ginoy ang bata. Hawak ang isang malaking palaka habang ang ulo nito nasa bibig. Kinakagat-kagat na tila pilit pinuputol ang ulo gamit ang bibig. Ilang sandali pa, tuluyan ngang naputol ang ulo ng palaka. Halos bumaliktad ang sikmura ni Ginoy nang sipsipin ng bata ang dugo. Nangingisay pa ang palaka at kinalikot ng bata ang lamang loob nito. Marahang hinihila ang bituka at dinidilaan bago kainin. Para kay Ginoy, nakakakilabot ang tagpong yon. Ito yung malaking palaka na makikita lamang natin kung saan, yung may lumalabas na gatas sa batok na nakakalason. Ngunit tila wala lang yun sa bata. Sarap na sarap pa ito sa paglantak sa palaka. Ilang sandali pa nang maubos yon ng bata, sumilip pa ito sa maliit na butas sa ilalim ng puno. Tila may inaabot sa ilalim na iba pang palaka. Sa hindi malamang dahilan, lumapit si Ginoy at sinabing, "Psst! Psst! Hoy! Hoy!" Pagtawag niya sa bata. Pero hindi siya pinapansin nito na tila bingi. Hanggang sa tuluyan ng nakalapit pa si Ginoy. Isang di pa na lamang ang layo ngunit biglang sumambulag sa kanya ang napakabahong amoy, na mas lalong nagpalala sa pakiramdam na pandidiri ng binata sa bata. Para itong amoy ng nabubulok na laman, masangsang at nakakasulasok sa ilong. Umatras si Ginoy at napansin na mas lalong kumakati ang tagiliran. Kinamot yun ni Ginoy hanggang sa makapa niya yung likit. Nanlaki ang mga mata ni Ginoy nang iangat niya ito at nakitang umuusok. Dito na kumabog ng malakas ang dibdib ni Ginoy. Naalala niya ang sinabi ni Mang Arcon. Maguhudyat ang likit sa oras na may mga elemento sa paligid. Kagad niyang naisip na ang batang nasa harapan, maaaring ito na ang tinutumbok ng likit. Hanggang sa bigla na lang humarap sa kanya yung bata. Nakabuka pa ang bibig na may pantay. Maliliit at matutulis na mga ngipin na tila lagari. Sumimangot yung mukha ng bata. Habang si Ginoy naman, binalot na matinding kilabot. Impakto! Aswang! Halimaw! Totoo nga. Totoo nga ang mga elemento. Huwag kang lalapit. Huwag kang lalapit, sinasabi ko sa'yo. Tatagain talaga kita nitong dalakong itak. Wika ni Ginoy, habang nakatutok sa bata ang dalang patalim. Hanggang sa, "Boy! Uwi ka na! Dali! Umuwi ka!" Biglang wika ng isang matandang lalaki sa gilid ni Ginoy.
Gulat na gulat ang binata. Halos mapanawa ng paningin at napatalon pa nang makita ang matandang lalaki. Biglang umamo ang mukha ng bata at mabilis na tumakbo papunta sa kakahuyan. Hindi nakagalaw si Ginoy. Matapos yun ay nakatitig lamang siya sa matandang lalaki. Ngumiti pa ito sa kanya at napatango hanggang sa biglang naglaho. Kumaripas na ng takbo si Ginoy pauwi. Nagkukumahog paakyat ng tahanan at nang masilayan ng asawa. Kagad niyang sinabi ang nakita. Ning, totoo ang mga aswang. Nakita ko mismo ng mga mata ko. Nakita ko yung bata na nilalantakan yung palaka doon. At may dumating na matanda. Sinabihan yung bata kaya umalis. Akala ko nga susunggaban na ako eh. Wika ni Ginoy. Hindi niya alam na mga sandaling yon na naroon din ang binan. Dinaanan lamang niya ito na nakaupo sa gilid ng pinto. Naniniwala ka na. Yan ang dahilan kung bakit ganun ako kahigpit. Sa katunayan, madalas na umaaligid sa bahay ang batang yon. Gutom na sa dinadala ni Neng. At dahil hindi na nakatiis, napilitan na lang kumain ng palaka. Paano kung wala ka sa bahay? Tignan mo, kahit may araw walang pinipiling oras ang aswang. Wika ng binan. Hindi na nagsalita pa si Ginoy. Malaki ang pagsisisi kung bakit binaliwala lamang niya ang bigay ni Mang Arcon. Yun pala ang hudyat ng likit, pangangati at pag-usok ng gamit. Samantalang si Aling Roda naman, sinabing 3 ang aswang. Yung matanda, bata at may isa pang babae na madalas namang nakikita ni Roda tuwing takip silim. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi nila alam kung saan nakatira ang mga ito. Napailing na lamang si Ginoy. Napagtanto sa sarili na bukod sa totoo ang aswang, yun din pala ang itsura. Mula noon, hindi na umalis ng bahay si Ginoy. Nag-abiso din ito sa biyanan na kung maaari, papuntahin sa bahay si Mang Arcon at sinabing meron lamang siyang mga katanungan. Kinabukasan, bumisita nga si Mang Arcon. Ibinahagi ni Ginoy ang karanasan sa aswang, pati na rin ang patungkol sa likit. Tama, Ginoy. Pangangati nga ang hudyat at mahinang usok. Pero ganun ba? Diyan mo sa likod na mataan. Hayaan mo. Pag bumalik yun, itataboy at pagsasabihan ko. At kung hindi, maaaring humantong ito sa patayan kung sakaling manlaban. Wika ni Mang Arcon. Humanga si Ginoy sa tapang na matanda. Tila hindi makikita sa figura nito ang pagiging palaban dahil sa maamong muka. Kinabukasan, bumalik si Mang Arcon at nagmungkahi kay Roda na bantayan muna ang asawa ni Ginoy. Isasama niya ito na abangan ng mga aswang. Sumang-ayon si Aling Roda at sa katunayan, gusto din ng matanda na mataboy o mapatay ang umaaligid sa lugar. Pumunta sila Ginoy kung saan niya nakita yung bata. Napansin niya kay Mang Arcon na sobrang seryoso. Wala naman itong dalang kahit anong sandata ngunit napakatapang. Nagparinig pa si Ginoy at sinabing may itak naman siya kaya maaaring magamit niya yung kung sakaling may aswang. Hanggang sa inabot na sila ng hapon sa kakaantabay sa lugar. Dito na napadaan yung babae. Siniko ni Ginoy si Mang Arcon.
Sinabing nangangati na naman ang tagiliran. Kahit hindi mo sabihin sa akin, alam ko naman. Huwag mong titigan yung babae. Magkunwari ka na wala lang. Wika ni Mang Arkon. Ilang sandali pa. Sumimple ng lapit yung babae sa bahay nila Ginoy. Kunwari kumukuha pa ng mga malunggay. Ngunit yung atensyon ay nakatuon sa mismong tahanan. Naglakad si Mang Arkon papalapit sa babae at may sinabi. Ito na ang huling sandaling makikita kita. Kapag bumalik ka pa, mapipilitan akong patayin ka. Alam ko kung saan ka nakatira kaya madali lang sa akin na matunton ka. Umalis ka na. Alis! Wika ni Mang Arkon. Habang si Ginoy naman, lumapit din ngunit kagad napahinto. Kitang-kita niya yung panlilisik na mga mata ng babae. Bigla na lamang naging purong itim. Nanginginig din ang kamay na tila galit at gustong sunggaban si Mang Arkon. Binulot na ni Ginoy ang itak. Lumapit siya kay Mang Arkon at nakahanda na ang sarili sa mga maaaring mangyari. Ngunit laking gulat niya nang biglang yumuko yung babae at mabilis na naglakad palayo hanggang sa tuluyang maglaho sa kakahuyan. Peste, akala ko mapapalaban na tayo eh. Ano po bang ginawa mo, Mang Arkon? Wala ka namang dala na kahit ano ah. Kanina pa nga ako natatakot eh. Tsaka bakit sinabi mong alam mo kung saan siya nakatira? Alam niyo po ba talaga? Tanong ni Ginoy. Wala akong gamit. Walang sandata maliban na lang sa bayag ko. Pero malakas ang pakiramdam ko sa kakaibang bagay. Yun lang. Matapang na salita lang ang sabihin mo. Pagbabanta. Kahit hindi mo alam kung saan nakatira. Sabihin mong alam mo. Matatakot yon at iisiping baka tugisin mo sila. Tara na iho. Bulaga yon. Wala nang gagambala sa asawa mo. Pero wag ka pa rin magpapakampante. Tugon ni Mang Arkon. Hindi na nagsalita pa si Ginoy. Totoo nga, ilang araw na walang mga pagbisita o magpapakita ng mga hindi kilalang tao sa kanilang paligid. Pero hindi pa rin bumalik sa trabaho si Ginoy. Hindi niya winawalay ang likit na bigay ni Mang Arkon. Hanggang sa nanganak na ang asawa ng isang malusog na lalaking sanggol. Tuwang-tuwa ang biyanang si Aling Roda. 2 buwan pa bago siya nakabalik sa trabaho. Nagbago ang pananaw sa buhay ni Ginoy. Naniniwala na ito sa mga elemento at mga pamahiin ng biyenan. Hanggang ngayon, dala-dala pa rin ni Ginoy ang likit na lanyete. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Pedro. Taong 1968, Pampanga. Ipinanganak si Pedro sa Maynila. Kasama niyang naninirahan ang kuya at ang mga magulang. May kaya ang kanilang pamilya. Kaya naman halos lahat ng gusto ni Pedro ay binibigay ng ama at ina nito. Habang lumalaki si Pedro, nakikita ang epekto ng pagpapalaki ng magulang. Tuwing hindi kaagad na ibibigay ang gusto niya, umiiyak ito at nagwawala hanggang sa ibigay na lamang ito para lamang patahimikin siya. Sa eskwelahan naman, marami din itong kaaway dahil sa ugali at asal nito. Ang malala pa rito ay bagamat alam ng mga magulang na si Pedro ang problema, hindi ito nakakatikim ng kahit anong pagdidisiplina
dahil naililigtas siya ng mga magulang sa pamamagitan ng pananakot o pagbabayad sa mga ito. Pagtungtong ng 12 taong gulang, nagbago ang kanyang buhay. Napilitang iuwi ng mga magulang ang kanilang 2 anak sa probinsya. Dahil nagkaroon ng problema ang mga negosyo nila pati na rin ang mga kasosyo. Upang hindi na madamay ang mga anak, naisipan nilang pansamantala munang manirahan ang mga ito sa kanilang lola. Dahil iba ang nakasanayan ni Pedro, hindi kaagad siya nakasabay sa pamumuhay nila roon. Lumala pa ang pag-uugali nito, lalo na't hindi niya nakukuha ang mga gusto. Naging malaking problema siya ng lola at kuya dahil kailangan nila palaging bantayan ito at manghingi ng paumanhin sa mga nakakaaway nito. Bukod pa doon, pihikan din si Pedro. Ay naku ka ba naman, apo? Kailangan mong kumain ng gulay para sumigla ang katawan mo. Wika ng lola. Ayaw ko nga po. Wag mo nga akong pilitin. Tugon ni Pedro. Aba, hindi ka ba marunong gumalang sa nakakatanda ha? Balang araw yung bibig mo ang magdadala sa'yo sa pahamakan eh. Wika ng kuya. Umalis si Pedro at tinulak ang mga pagkain. Tandaan mo, balang araw talaga makakakilala siya ng katapat niya. Grabe naman ang pag-i-spoil ng mga magulang niyo dyan kay Pedro. Parang hindi lang palo ang kailangan ng batang yan. Wika ng lola. Kaya nga po lola eh. Ang kinakatakot ko lang ho, baka isang araw mapaaway siya at baka kung anong mangyari sa kanya. Tugon ng kuya. Samantalang si Pedro naman ay nasa labas ng tahanan. Sinisipa ang mga bato sa dinadaanan habang naglalakad. Ayaw niyang tumira sa probinsya dahil sanay ito sa komportabling buhay noon. Ang simpleng pamumuhay kasama ng kalikasan ay hindi niya gusto. Ang mga insekto, pagising ng umaga at mga ulam ay ilan sa kinaayawan niya. Habang nanggagalaiti sa galit, hindi niya namalayang may natamaan pala siya sa pagsipa ng bato. Aray, Wika ng bata. Tinitigan lamang siya ni Pedro at pinagpatuloy niya ang pagsipa sa mga bato. hindi ka man lang ba manghihingi ng patawad? Hindi ka ba marunong nun? Wika muli nito. Hindi ko namang kasalanang nakaharang ka sa daanan ah. Ikaw dapat ang manghingi ng tawad sa akin. Sinira mo yung ginagawa ko eh. Tugon ni Pedro. Nagkaroon ng palitan ng masasamang salita ang 2 bata. Hanggang sa napikon na ang bata sa talas ng bibig ni Pedro. Umanda ka. Pagsisisihan mo to. Hindi mo kilala kung sinong binabangga mo. Banta ng bata. Umalis na ito ngunit tinawanan lamang siya ni Pedro. Makalipas ang ilang oras na panggugulo ni Pedro sa paligid, naisipan na niyang umuwi. Pagkarating sa tahanan ay nakita niya muli ang bata kasama ang lolo nito. Kausap ng lolo ang kuya at lola. Panay naman ang paghingi ng paumanhin ng 2 para kay Pedro. Nang malapit na sana itong patawarin, bigla na lamang nagsalita si Pedro. Oh, nandito ka para magsumbong no? Sinama mo pa yung lolo mong uugod-ugod. Hindi ka lang pala iyakin eh. Sumbongero ka rin pala. Wika ni Pedro. Halo-halo ang emosyon ng mga tao sa silid. Galit at inis ang naramdaman ng 2 bisita. Bagamat ginawa ng kuya at lola ang lahat upang manghingi muli ng kapatawaran, hindi na ito umubra at tuluyan ng umalis ang 2 bisita.
Walang humpay na sermon ang natanggap ni Pedro ng gabing yun, ngunit hindi niya ito pinakinggan. Umakyat na si Pedro habang nagsasalita ang lola. Tandaan mo, iha. Magkakaroon ka rin ng katapat mo. Wika ng lola. Kinabukasan pauwi mula sa eskwelahan. Inabangan siya ng ilan sa mga kaklase nito. Nagsimula ang away nang ibuka ni Pedro ang bibig. Pinagtulungan siya ng grupo at ginulpe. Ngunit napatigil sila nang may mapansin ang isa sa kanila. Kagad napaluhod si Pedro. Matinding hinawakan ang sikmura na tila namimilipit. Napayuko si Pedro at biglang sumuka. Nung una ay akala ng mga nanggulpe sa kanya ay dahil ito sa pambubugbog. Ngunit nang biglang may lumabas sa bibig nito na hindi dapat naroon, napaatras kagad ang mga kalalakihan nang lumabas ang isang malaking alopihan sa bibig. Kagad nagtakbuhan ang mga kalalakihan. Patuloy pa rin si Pedro sa pagluluwa ng malalaking insekto. Lumipas ang ilang pang minuto at iba't ibang klase na ng insekto ang lumalabas. Ang ilang taong napapadaan, kagad naaalarma at kumalat ang balita sa bayan. Kagad siyang pinuntahan ng kuya at lola nang mabalitaan ito. Dali-dali nilang inalis si Pedro at inuwi. Matapos ang ilang pang minuto, nawala na ang mga insekto sa bibig niya at nanginginig sa takot si Pedro. Yan na nga ba ang sinasabi ko sa'yo eh. Ayan na, nabarang ka na tuloy. Tama lang yan para matauhan ka na. Hindi ka kasi marunong rumespeto at makinig. Paraan na siguro ito ng Diyos para gamutin ka. Wika ng lola. Barang lola, ano po yun? Tanong ni Pedro. Kagad namang ipinaliwanag ito ng lola. Dali-daling nirekomenda ng lola na magpunta sila sa isang tanyag na albularyo sa bayan. Sa kasamaang palad, wala sa kanilang bayan ang albularyo. Mga 1 linggo pa muna bago ito babalik. Hindi tumigil kung anuman ang sumpang nilagay kay Pedro. Ilang araw na siyang hindi makatulog dahil ilang beses ay muntikan na itong mamatay dahil lumalabas ng kusa ang mga insekto sa katawan at pumapasok sa ilong, tenga at iba pang bahagi. Hindi rin makakain si Pedro dahil isinusuka lamang niya ito kasama ng iba pang insekto. Dumipas ang 1 linggo. Kahit papano ay sumaya ng bahagya si Pedro, kaya naman inutusan niyang bilisan nila sa albularyo. Ngunit pagkarating nila sa tahanan nito, hindi pa rin pala nakakauwi ang manggagamot. Napayak na lamang si Pedro dahil ilang araw na siyang hindi nakakatulog at kain ng maayos. Bagamat anong tulong ng lola at kuya sa kanya, hindi ito naging sapat. Dumaan pa ang ilang araw at kitang-kita na ang pagbabago sa katawan ni Pedro. Namayat na ito ng sobra at nangitim ang ilalim ng mata. 1 buwan ang nagdaan at tila gusto na ni Pedrong tapusin ang buhay. Hanggang sa isang araw, nabalitaan nilang dumating na ang albularyo sa bayan. Dali-dali silang nagpunta upang magpagamot. Pagkarating sa lugar, nalaman ng magkapatid na magkapatid din pala ang kanilang lola at yung albularyo. Kagad tinignan niya ang kalagayan ni Pedro. Matapos ang ilang minuto ay piniliwanag niya ang nangyari. Tama nga ang inyong hinala. Totoong nabarang ka, Pedro. Mukhang matindi ang galit ng gumawa nito sa'yo.
May kilala ka bang pwedeng gumawa nito? Tanong ng albularyo. Nako, sa dami ng kaaway mo, kahit sino pwede maging salarin eh. Pero sa kaso mo, baka lahat sila nagtulong-tulong dahil sa pangit na ugali mo. Wika ng kuya. Ay, ganun pa. Kung ganun di kailangan mong manghingi ng tawad sa lahat upang makasigurado. Kung ako sa'yo, iho, simulan mo na kaagad manghingi ng tawad sa lahat ng may galit sa'yo. Kapag napatawad ka na nila, doon pwedeng matanggal ang sinumpa sa'yo. Pagpapaliwanag ng albularyo. Meron hubang remedyo ngayon kahit mababawasan lang yung nararamdaman ng apo ko? Tingnan mo naman yung kalagayan niya. Parang onti na lang bibigay na ang katawan. Tanong ng lola. Meron naman akong magagawa ngayon. Pero ilang oras lamang ang bisa nito. Tugon ng albularyo. Ginawa na niya ang ritual. O tapos na. Tandaan nyo, ilang oras lang ang bisa ng ginawa ko. Kung ako sa inyo, simulan mo nang manghingi ng tawad, iho, para kagad ka rin gumaling. Muling wika ng albularyo. Dali-dali namang umalis ang kaanak. Isa-isa nilang pinuntahan sa mga tahanan ang nakaaway ni Pedro. Bagamat nanghingi na siya ng patawad, hindi naman lahat ay pinatawad siya. Hindi siya pinatawad ng batang nakaaway na kasama ng lolo dahil nakikita niyang hindi tunay ang paghingi niya ng tawad. Hanggang sa nawala na ang bisa ng ritual na ginawa ng albularyo, muling bumalik ang sumpa kay Pedro. Ilang araw umiyak si Pedro at unti-unti nang nakikita ang pagbabago sa ugali. Isang araw, nagising na lamang si Pedro na wala na ang karamdaman. Noong una ay nag-aalangan siya na baka temporarya lamang ito. Ngunit lumipas ang ilan pang araw at tuluyan na nga itong nawala. Kagad niyang binalita sa lola at kuya ang mabuting balita. Nagdiwang sila at tuluyan na ngang gumaling ang karamdaman niya, pati na rin ang masamang pag-uugali. Naging mabuti at marespetong tao na si Pedro. Isang araw ay nakita niya muli yung bata. Kagad siyang nagpasalamat dito at pinatawad siya nito. Nagtataka ng bahagya si Pedro dahil akala niya na upang gumaling siya ay kailangang mapatawad siya ng lahat ng may galit sa kanya. Ngunit ilang araw na ang lumipas mula sa paggaling niya ngayon pa lamang siya pinatawad ng bata. Kalaunan, hindi na niya binigyan ng pansin ang katanungan. Hanggang sa lumipas pa ang ilang taon, namuhay siya ng mapayapa ngunit hindi niya malilimutan ang karanasan. Nakapagtapos na si Pedro ng pag-aaral, lumuwas muli ito ng Maynila. Nakapag-ipon, nakapang-asawa at bumuo na rin siya ng sariling pamilya. Binalitaan siya nito na pumanaw na ang lola. Kagad silang nagpunta sa probinsya upang dumalo sa lamay. Nakita niya roon ng ilan nilang kamag-anak, yung kuya at pati na rin yung albularyo. Matapos ang lamay, nag-usap-usap sila sandali sa mga alaala ng lola. Nagulat pa si Pedro nang malaman niyang isa palang mambabarang ang kanilang lola. Halo-halong emosyon ang nararamdaman ni Pedro nang malaman na yung lola pala niya ang nambarang sa kanya. Bagamat may kaunting dismayang naramdaman si Pedro, nangingibabaw pa rin ang pasasalamat niya sa lola.
Bagamat ang albularyo ang nagpagaling sa pisikal na katawan, samantalang ang lola naman ang nagpagaling sa kanyang kalooban. Ang huli nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Domeng. Taong 1972, probinsya ng Antique. Isang tagahatid ng sulat si Mang Domeng. Nang mga panahong yon, uso pa ang liham at sobre upang magpadala ng mensahe sa mga tao, pati na rin ang iba pang transaksyon. Bata pa lamang si Mang Domeng nang magsimula siyang magtrabaho bilang kartero. Hindi siya nakapagtapos ng elementarya. Ngunit dahil masipag naman ito at kabisado ang buong bayan, nakuha niya ang trabaho. Halos isang dekada na si Mang Domeng nagtatrabaho bilang kartero. At dahil padami ng padami ang mga sulat na natatanggap ng opisina, nagdagdag sila ng mga tauhan at naitaas ng ranggo si Mang Domeng bilang pinuno ng mga kartero. Natuwa naman si Mang Domeng sa pangyayari dahil napansin at pinahalagahan ng kumpanya ang pagsusumikap at nasuklian nito. Hindi inaasahan ni Mang Domeng na bilang pinuno, kailangan niyang manatili sa opisina at ibigay ang paghahatid ng sulat sa kanyang nasasakupan. Akala niya bilang tagapamuno, siya pa rin ang maghahatid ng mga sulat kaya niya tinanggap ang posisyon. Nakagawian na rin ni Mang Domeng ang paglalakad kaya naman nahirapan ito sa bagong trabaho. Tila nahihirapan si Mang Domeng na ibuhos ang buong araw sa opisina. Ngunit dahil ito ang patakaran, pinagtiisan na lamang niya ito ng ilang buwan. Ngunit hindi naging masaya si Mang Domeng sa trabaho. Bagamat lumaki ang sahod, hindi naman niya nagustuhan ang kakulungan sa ehersisyo. Ginawa niya ang lahat sa opisina. Palagi itong naglalakad ngunit kalaunan, napagsabihan siya ng tagapamahala na kailangan niyang manatili sa upuan at asikasuhin ang mga papeles. Isang araw, nagpaalam na alis ang isa sa mga kartero dahil lumuwas na ito ng syudad. Naiwang bakante ang posisyon. Walang gustong pumalit sa kanya. Dahil ayon sa mga sabi-sabi, dahilan na lamang ito ng empleyado para makalis. Ilang beses nang naikwento nito sa kanila na tuwing dadalhin niya ang mga sulat sa bahay nila Aling Mercy, palagi nitong naiinkwentro ang kalbong aso sa daan. Hindi naman siya mababahala sa simpleng aso lamang. Ngunit napakapula ng mga mata nito. Bagamat kalbo ang balahibo, kitang-kita na maitim ang asong yon. Wika ng umalis na katrabaho na siguro ay aswang ang nakikita. Natigil ang usapan ng mga empleyado nang lumapit si Mang Domeng. Gusto pa sana niyang malaman ang tungkol dito, ngunit nagsialisan na ang mga kartero. Naiwang mag-isa si Mang Domeng. Muli siyang nalungkot dahil nais niya talagang lumabas muli at gawin ang nakasanayang trabaho. Hanggang sa tila sinagot ng Diyos ang hiling. Nakita niya ang bag. Lagayan ng mga sulat na dapat sanang ipapadala ng umalis na katrabaho. Ngunit dahil wala na ito, wala nang maghahatid sa mga yon. Inatasan ng tagapamuno si Mang Domeng na siya na lamang muna ang maghatid ng mga sulat hanggat hindi pa sila nakakahanap ng kapalit. Tuwang-tuwa si Mang Domeng nang marinig yun. Dali-dali niyang kinuha ang kagamitan at ginawa ang trabaho. Bagamat nakakapagod ang trabaho, hindi may kakaila ng mga residente na ito ang kasiyahan ni Mang Domeng.
Hindi na namalaya ni Mang Doming na hindi na pala siya nagtanghalian. Sobrang nawili ito sa paghatid at hindi na rin namalayang gabi na pala. Huling sulat na lamang ang natitira sa bag. Bahagya itong nalungkot dahil nais pa sana niyang maglakad-lakad muli. Ngunit nagpunta na lamang siya sa lokasyon ng pagdadalhan ng sulat. Napatigil si Mang Doming nang makita niyang para kay Aling Mercy pala ito. Naalala niya ang kwento ng mga katrabaho kaya nagdoble ingat si Mang Doming. Hanggang sa nakarating na siya sa tahanan ni Aling Mercy. Walang humpay sa pagtingin sa daan si Manong Doming. Gusto niyang makasiguro na wala ang nilalang na ikinikwento ng mga katrabaho. Matapos maibigay ang sulat kay Aling Mercy, nagulat siya nang bigla itong magsalita. Pasensya ka na, Manong Doming, ha? Alam kong delikado sa lugar ko lalo na tuwing gabi. O siya, mag-iingat ka sa daan. Maraming aso sa kalye pero baka hindi aso ang makita mo. O kaya naman makatagpo sa'yo. Wika ni Aling Mercy. Sinara nito ang pintuan. Kinilabutan si Mang Doming sa sinabi ng ginang. Hindi naman siya sobrang nag-alala. Dahil kahit papano, pamilyar siya sa kwento kaya nagdala ito ng itak. Kung sakali mang totoo ang chismis ng mga katrabaho. Nakalis na si Mang Doming kila Aling Mercy. Natawa na lamang siya sa sarili. Ngunit bahagyang nangamba si Mang Doming nang mapagtanto niyang maaari siyang makwestiyon sa dala niyang itak. Wala naman sigurong mangyayaring masama no? Masyado lang akong nag-aalala. Wika ni Mang Doming sa sarili. Nagpatuloy sa paglalakad si Mang Doming. Ngunit natigilan nang makarinig ng ingay. Dahil ayaw pa naman ni Mang Doming umuwi, napag-isipan niyang sundan ang pinagmumula ng ingay. Dahan-dahan itong naglakad sa damuhan. Kalaunan ay nakita niya ang pinagmumula ng ingay. Isang aso lang palang kumakain. Gumaan ang loob ni Mang Doming nang makita ito. Tatalikod na sana siya upang umuwi. Ngunit biglang bumagsak ang puso nang makita niya na may buong kamay ang kinakain ng aso. Kagad na paatras si Mang Doming ngunit sa sobrang gulat, nabitawan niya ang itak. Kagad na alerto ang nilalang at hinabol siya nito. Kumaripas namang kagad ng takbo si Mang Doming. Hindi na niya nabitbit pa ang itak. Ngunit dahil ilang buwan na siyang hindi nakakapaglakad, kagad na pagod si Mang Doming. Hingal na hingal ito ng mga oras na yun, kaya napilitan siyang tumigil. Kagad itong naabutan ng nilalang. Kitang-kita ng mga mata niya na mas masahol pa ang aktwal na itsura nito kesa sa mga kwento. Tunay ngang kalbo ang nilalang, ngunit napakaitim ng balat nito. Aakalain mong uling ang nilalang kung hindi mo ito nakitang gumalaw. Napakatalas din ng mga ngipin. Napakalaki ng bibig ng nilalang na ito. Ngayon lamang si Mang Doming nakakita ng aswang. Ngunit umaasa na sana hindi ito ang huling pagkakataon. Kung sakaling katapusan na. Dahan-dahang lumapit ang nilalang kay Mang Doming. Bigla siyang sinunggaban. Kinagat nito ang kaliwang binti at napasigaw na lamang sa sobrang sakit. Sinubukan niyang sipain at sakta ng nilalang. Ngunit mas napakalakas ng kagat nito. Hanggang sa tuluyang naputol ang kaliwang binti ni Mang Doming. Napinturahan ng dugo ang sahig. Akala niya ay tatapusin na siya ng nilalang. Ngunit biglang tumalsik ang ulo nito. Akala ko umalis ka na daw.
Hindi ba nagpasa ka na ng liham ng pagbibitiw? Wika ni Mang Domeng. Oo, aalis na ako. Pero bago ako tuluyang magbagong buhay, gusto ko munang mawala na ang nilalang na yan. Ayaw ko namang sa pagkawala ko may ibang buhay naman ang mawala. Halina ho kayo, Mang Domeng. Dadalhin ko na ho kayo sa ospital. Tugon ng katrabahong umalis. Binitbit na niya si Mang Domeng at hinatid sa ospital. Nabalitaan naman ng opisina ang nangyari. Dali-dali silang pumunta upang kumustahin si Mang Domeng. Muling nagpasalamat ang matanda sa katrabahong umalis. Nagpasalamat din ang iba sa kanya. Alis ka na ba talaga? Total, wala naman na yung nilalang na yun. Pwede ka nang bumalik sa trabaho mo Pero kung gusto mo talagang umalis, aalis ka bilang bayani. Wika ng isa sa mga katrabaho. Hindi naman po gano'n ang gusto ko. Ayaw ko lang hong may buhay pang mawala dahil sa kaduwagan ko noon Tugon ng katrabahong umalis. Nag-usap pa sila bago tuluyang nagpaalam na ang katrabaho. Simula noon, hindi na talaga nakapaglakad pa si Mang Domeng. Bagamat nalungkot ito nang tuluyang nawala ang bagay na kinagagalak niya, masaya pa rin si Mang Domeng na buhay pa siya ngayon. Kalaunan, may bago ng kartero. Kumalat ang balita sa bayan tungkol sa pagpaslang ng aswang malapit kila Aling Mercy. Ngunit dahil doon, hindi maiwasang kumalat din ang kwento na baka mangkukulam ang matandang babae. Dahil nakakapagtaka na bagamat malapit kila Aling Mercy ang nilalang, hindi siya nagkaproblema dito. Doon kumalat at lalong natakot ang mga residente sa paglapit kila Aling Mercy. Maging ang mga kartero ay ayaw maghatid ng sulat doon. Dahil dito, si Mang Domeng na lamang ang nagpresenta na magdala ng sulat. Bagamat putol ang kaliwang binti, hindi naman yun naging hadlang upang makapaghatid pa rin siya ng sulat. Kahit hindi na ito katulad ng dati, na kaya ni Mang Domeng na maglakad buong araw. Magpasa hanggang ngayon, hinding-hindi pa rin malilimutan ni Mang Domeng ang naganap nang dahil lamang sa paghatid ng sulat. Nagpapasalamat nga pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Nawa ay nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Ang opinyon ko lamang sa kwentong ito. Grabe yung pagkabilib ko kay Mang Domeng kung paano niya minahal yung trabaho niya ng buong puso. Kahit anong nangyari, madami mang pinagdaanan, hindi pa rin nagbago yung pagmamahal niya dito. Muli, nagpapasalamat ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.